Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Hindi bababa sa 30,000 individual ang nabigyan ng disente, ligtas at abot kayang pabahay sa Bulacan sa ilalim ng pambansang pabahay para sa Filipino program ng Department of Human Settlements and Urban Development. Pinangunahan ni DSUD Secretary Jose Ramon Aliling kasama ang iba pang opisyal ang paggawad ng mga bagong housing unit sa Santa Maria Highlands para sa mga benepisyaryo ng 4PH program. Ang nasabing proyekto ay binubuo ng higit 30 palapag na gusali na dinisenyo para makabuo ng higit 11,000 condominium type housing units na mayroong modernong common facilities at open space sa oras na makumpleto ang proyekto. Ininspeksyon din ng kalihim ang nakumpletong 14-story na gusali at pinasinayaan din ang marker ng proyekto. Sinabi ng kalihim sa kanyang talumpati na tuloy-tuloy ang paggawad ng DSUD ng mga housing unit sa iba't ibang bahagi ng bansa. Tiniyak din ng kalihim na lalo pang nilang pabibilisin ang mga proseso upang marami pang pamilyang Pilipino ang matutulungan na magkaroon ng sariling tahanan alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Samantala, alamin natin ang ibang balita sa PTV Davao mula kay Regine Lanuza. Maayong adlaw. Gisugyot karon sa 21st Davao City Council ang paggamit og artificial intelligence kon AI sa mga traffic lights. Subay kini sa tinguha nga himuong moderno ang traffic management system sa Davao City. Gipunto nga outdated na ang mga traffic lights nga naga-operate sa fixed timers nga dakong sayang sa oras ug krudo sa mga motorista. Busa gilantaw nga makatabang ang pag-integrate sa AI sa traffic light system sa pag-analyze o real-time nga traffic volume. Doon na sab kini kamera nga mag-monitor sa mga intersections ug nag-unang kadalanan sa syudad. Kinisab ang makadesisyon sa kadugayon sa green light signal ug makunhuran ang stop and go scheme sa mga driver sa kalsada. Ginapaspasan karon sa Department of Transportation kon DOTR ang konstruksyon sa mga terminal, depot, bus stops ug driving school alang sa Davao Public Transport Modernization Project kon DPTMP. Pahumanay na sabsumala pa ang konstruksyon sa driving school alang sa mga drivers nga maapektuhan sa ipa-decommission nga mga karaang sakinan. Pamaagi kini aron masiguro ang ilang abilidad sa paggamit sa modernized bus. Matod sab sa DOTR nga kinahanglang masunod ang timeline sa partial operation sa DPTMP sa fourth quarter sa tuig 2027. Kabahin sab kini sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nga siguruhon nga mapaspasan ang mga transport infrastructure projects nga makatabang sa mga commuters. Importante sab nga paspas kining mahuman sanglit mahimo na kining modelo alang sa mga sama niining proyekto nga ipatuman sa lain pang probinsya. Ug kadto ang nag-unang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Regine Lanuza, maayong adlaw. Daghang salamat Regine Lanuza. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-follow at i-like kami sa aming social media site sa @PTVPH. Ako po si Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.